maiipit ng presidente, kaya nag-damage control sila. Lumitaw siya na siya ang nangunguna sa investigasyon. Natuklasan niya. Kaya siya, hindi siya corrupt. Ganun eh. Gago to eh. Gago talaga to. Kaya imbestiga. Pero sineryoso yung investigasyon. Pinalitan sila Marcoleta. Diba? Pinalitan yung Senate President. Pumasok si Soto, pumasok si Lacson. Yung ICI na kinecreate to make it credible, kinuha pa si Magalong. Sisirain pa nila si Magalong, pero eventually, umalis din sila Magalong. Sa mampanig ng mundo dito sa Pilipinas o sa bansa, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Happy Tuesday! Maga ako nung natulog kagabi, mga 1 a.m. Maga na yun. Usually mga 4 a.m., 5. The latest na yung 6 a.m. Nagbabawi ako ng tulog para mawala yung mga ibag. No? So, relax lang. Minarapat kong mag-vlog ngayong umaga para i-share sa inyo yung perception ko dyan sa impeachment na yan, share ko lang kasi mamaya tutuloy daw nila, alas 2 ng hapon. So after day 1 impeachment, may mga nadidinig ka sa mga komentaryo, mga vlogs, may mga nagsabi sa akin, may mga nagsabi pa sa amin, si Ate Joyce, pakinggan daw namin yung impeachment, magaling yung attorney, si Season ba yun? Yung nag-opening statement, kaya gusto ko yung share sa inyo yung yung pananaw ko lang, pwedeng mali ako, pwedeng tsumamba, ba nagkakape. So, thank you sa pagpanood ninyo at sa suporta ninyo. Unang-una, may sinulat ko para hindi ako mawala impeachment, Ang title natin, impeachment trial, ... of Philippine democracy. So, yung pananaw ko impeachment na ito ngayon na nangyayari, it's not really Inday Sara who is on trial. It is the entire Philippine democracy. Yan ang on trial here. How the Filipinos will respond, how you will respond as a Filipino, freedom-loving Filipino, yung totoong Filipino, will depend in the following weeks, not days, weeks. So, bago ng impeachment, hinuli si Marcoleta. Inaresto, tapos noon, nahuli na. Actually, nag-surrender siya, pati si Mike Defensor. So, 2 birds, 1 stone. Nangyari. Prior to that, INC rally. Sigaw, we are one. Minaalala ko, hindi ko na isulat. Ang sigaw, we are one. So, anday lang we are one. Okay. Ang supposed to be dapat, yung INC rally na yon ay siyang tugon ng mga Pilipino sa nangyayari. Katarungan, katotohanan, pananagutan. Pero, supposed to be, natakot yung admin Supposed to be, sabi ng mga nagbablog, nagimbal ang Malacanang. Nagbantay na lang doon sa Malacanang, nag-monitor ang presidente. Pero, nung day 2, umalis na ang presidente, di ba, nagpapayong pa siya. Pinagpayong pa siya ng prime minister, presidente natin. Nagpayong ng prime minister nila, Ibang klase rin, Sip-sip buto, Gustong makakuha ng ng investment, si Raulo. So,
yung pagkakakuha kay Marcoleta, ba't natuloy yun? Bakit natuloy yun? Akala ko ba, yung INC, nagpahiwatig, we are one. Hindi namin iwanan si Marcoleta. O ano, nangyari ngayon, na parang nag-iisa si Marcoleta. Pero paalala ko sa inyo mga kababayan, wala sa INC na yan yung kay Marcoleta na yan, wala na. Nasa ating mga Pilipino na yan, yung kay Marcoleta. Parang malabo So, ang ano dyan, huwag nyo nang asahan na gagalaw yung INC. Ang tingin ko, wala nang galaw yan. Sa tingin ko, pwede kong mali. Kasi nagsimula na impeachment So, ayaw ko lang mawala kayo sa pagkakaintindi ng lahat ng ito na nangyayari, yung sitwasyon, because this did not start yesterday. The impeachment, no? It started way back 2022, yun yung pananaw ko. 2022, when Bongbong Marcos was running for the presidency. Tingin ko, pre-plan, preconceived. Ang strategy, sakyan mo ang Duterte, yung mass base ng mga Duterte. Kumbinsihin mo yung Sara na imbis na magpresidente, kasi ibibigay ng tatay na kay Sara na in a silver platter. Kaya nga lang, ang Inday Sara, bata pa, she's young and beautiful. Ang ano dyan is she has all the time. So she will work her way up. Ilang term? Second term pa lang ba niya na sa Davao? Gusto niyang kompletuhin. Pero yung tadhana bumukas na in such a way na kinonbinsi siya na tumakbo as the Vice President of BBM. Siguro ang iniisip na ang Inday Sara, she will be mentored by BBM kasi laking politika, anak ng presidente rin, pares naman silang anak ng presidente. Pero BBM na, paano ka magkakamali doon? Kasi aayusin na niya yung pangalan ng Marcos So, sa Makatwid, naniwala ang Inday Sara, na-form yung unit team na yan. So, tingin ko, talagang demonyo na yung iniisip nila noon. Sakyan lang ang Inday Sara, manalo. The moment na manalo ka sa presidency, then plan B, phase 2 ng plano, destroy the Dutertes. Pero bago may destroy yung mga Duterte, kinakailangan tanggalin mo muna yung tatay. So, yun yung INC. Nagawa nila yun. So, 2023 ba yun? 2022 na nagpalaman ng 125 million, 170 million sa intelligence fund. Binigay kay Inday Sara 11 days before. Pain yun para gastusin mo ng gastusin. And then, mag-commit ng inaasahan nila, mag-commit ng hindi tama na ibulsa na lang niya. Gastusin ng walang kasi matulin 11 days. Kaya, yun yung magiging ng impeachment. Planado to talagang, Pero yung overall plan, lang yun segment lang yun yung kay Inday Sara. But the overall plan is really to maintain themselves in power. Lutuin nila yung 2028 na may mga sanga-sanga na ano ba sinulat ko rito? Yan. It started in 2022, ride on Duterte mass base, win the presidency, eliminate the Dutertes, railroad 2028, by impeaching Inday Sara, wala na si Digong out, isubo sa ICC,
push Sara to the brink para kung ano man yung gamitin niya can be used against her sa impeachment. Na, ngayon ginagamit nila yon, yung papatayin daw yung presidente, etc. etc. COMELEC, nag-dry run sila sa 2025, midterm election. Sinubukan nila na palitawin yung mga senador nila na siya problema natin ngayon. No? Kaya talagang ano eh. And then push for a constitutional amendment. Sinubukan nila doon sa People's Initiative, nag-fizzle out. Tapos noon, ano sila, magta-try sila ulit ngayon by Constituent Assembly, hindi na yung People's Initiative. Pero pag hindi mangyari yan, handa na yung COMELEC sa 2028. Kasi nag-dry run na sila, 2025. Wherein 16 million votes na bago. So pwede sa 2028, nag-fail yung impeachment, nag-fail yung charter change. 2028, presidential run, patay si Inday Sara. So the very least, itong impeachment, parang ang nagiging ang ultimate objective niyan, not really is to impeach Inday Sara. Sirain yung kanyang credibility. Para yung boto, masasagot yung pagdaya ng COMELEC na matalo Inday Sara kasi niluto na nila 2025 pa lang, ready na sila. Pagdating sa 2028, dahil sa impeachment, maraming mass base ang nawala. Dahil sa may question mark sa kredibilidad ni Inday Sara. Another president na magiging kurakot. Yun yung ano eh. Ako lang naman yan. Baka mali ako. No? Sana ako, ang gulo-gulo nito. So, another strategy, but they needed, pasensya, parang telegrama itong ginawa ko. Sinulat ko lang yung mga nasa isipan ko kanina bago maligo. Another strategy, part of the strategy, para magawa nila lahat to, kinakailangan mo ng pondo para korapin mo lahat ng ahensya. Ang una dyan, AFP-PNP. Kaya may mga trickle of evidence na nakita nyo kung paano we've got your back. Yung mga ganun ba, di ba? Sa AFP, nag-ano kay paano to? Kay Tambaluslos. At may mga intel din kami na natanggap na baka, yung mga ganun ba? Baka. Hindi lang manok baka. Kaya, alam niyo na may AFP-PNP, follow the leader yan. Kung nasaan yung boss mo, sunod ka. Ganyan, amin. We follow the chain of command. So the moment na yung pinakamababa na sundalo, junior officer, tiniente, wala yan. Tiniente lang yan. Kapitan, wala yan. Kapitan lang yan. Major, Batcom, Lieutenant Colonel, wala yan. Sunod lahat yan sa general, sa brigade commander. Sunod siya doon sa division commander, sunod siya doon sa Ang dapat hawakan mo dyan, yung pinakatuktok. Yung mga general at yung mga 3-star, 4-star, 3-star, sunod na lahat yan. Yun yung una. Bakit? Para maano mo yung dalawang pilar na nakasuporta dito, hindi yung matatanggal hanggang nandyan yung AFP tsaka PNP. Kaya mali yung premise ng opposition Tagal ko na sinasabi, hindi na makinig So, sana ako. Aga-aga naman ito, bubusitin ako ng ano na ito sitwasyon natin. So, ang nakuha nila yung AFP, PNP, suporta. Manifestation doon, KOJC. Isang manifestation yun. Maraming mga sa AFP, mga pronouncement, no? Yung
bases. Walang ka ano-ano, sunod yung AFP eh. Nilagay yung bases, usap pa US, punta pa nga doon yung ano, di ba? Counterpart, nailagay yung bases, tapos yung balikatan exercises, interoperability, blah, 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 modernization. They even got the chief of staff saying, may mga missiles dito nakatutok sa China. Okay na mga taratado to, mga gagot to. Incidentally, testimonial parade ang chief of staff is being honored for a job well done. And that's the legacy. Buo yung armed forces si iwanan. Buo na si Raulo. Buo na sip-sip buto. No? Sorry, AFP, PNP, pero that's how you appear eh. Sa mata namin na not even sa retired pa, pero sa taong bayan. Useless kayo eh. Yun yung ano. Hindi naman lahat ito mangyayari kung yung armed forces naging protector talaga ng taong bayan at kung yung constitution talaga na sinumpaan ninyo ay sineryoso nyo. Kitang-kita nyo naman yung mali eh. Pero nandyan lang kayo eh. Dyan lang sa sideline. Hinihintay ninyo na may tatayo. No? Ang hinihintay ng taong bayan, kayo yung tatayo. Kaya nagtuturuan ngayon kung sino tatayo. Meanwhile, nako pamor. Shh, quiet. No. Nakaw pamor. Kinagat yung tuta. So, ang ano doon, tuloy-tuloy lang yung gagawin nila dahil yung AFP tsaka PNP kakuntsaba nila. If there is any hope for the institution, it is the younger set of officers and the enlisted men, because mas malaki yan, na dama pa nila dahil sa, compared to sa mga general tsaka mga colonel, mas mababa yung sweldo nila. Mas unang tatamaan yan ng price increase. Na. Pero dahil sa may mga career yan sila, ayaw nilang rock the boat, ayaw. Kasi maapektuhan, baka matapon sa Mindanao, etc. etc. Nakasama dito yung pagtaas ng sweldo ni Duterte sa kanila. Yung marami dyan ako konsensya. Kitang-kita yan sa boto ng 2025, Duterte sila. Pero dahil sa ang COMELEC, nag-dry run, panalo yung yung mga putay ng mga ibang senator dyan na wala naman talagang wala namang mass base, no? Sirang-sira na nga eh. Paano mananalo yung Dilawan na senator? Ayaw na nga ng tao sa Dilawan. So nangyari dito persahan na panalo. Paano biglang lumitaw si Bam, biglang lumitaw si Toto, si Soto, si Lacson, no? Kaya nga well, anyway, yun yung given. Yun yung given. At one problem after the other, and then kinakaharap natin ngayon yung problema. So, kailangan nilang makontrol yung AFP tsaka PNP para yung suporta matibay. Pagka wala yung dalawa na yan, giba na yan umpa. Giba na. Kinakailang patibayin yon. Mampatibay mo yon, pera. Bigay ng increase ng subsistence allowance, yung ganun ba? Bigay ng mga benefits, bonuses, etc. etc. Equipment, yan. Yan yung that's the way to bribe the officers and men of the armed forces. Bigyan mo parang aso ng buto-buto. 35 billion, kunyari sa modernization, samantalang sila, trillion sa flood control. Ninanakaw. Tanga yung AFP eh. Ganun yun. Mahina ang pick up. No? So, masyadong pinrofessionalize natin na parang naging robot na ang ating AFP tsaka PNP. Sa kagustuhan nating maging professional sila na hindi sila may involved sa mga kudeta, mutiny,
Kasi dinaanan natin yan ng dekada 80, 90. So ngayong dekadang sa 2000 and so on, ayaw na natin ng ganon. Kaya yun, pinrofessionalize. Ayan, ang resulta, naging robot. Sunod-sunuran na lang. Wala nang sariling honor, wala nang dignidad, wala nang discernment, wala na morals. Na between right and wrong, tahimik na lang sila. Never mind yung wrong umiral, basta tumahimik sila, iwas pusoy. Kasi professional sila. So yun yung situation ng AFP. We have to reboot the AFP tsaka PNP. The way they think, the way yung morals nila, etc. etc. The only way you will reboot it is kung umikot ang gulong, tumayo yung mga taong bayan, disband yung AFP pagka hindi kumampi sa taong bayan. Yun lang. Ang daming reservists, let's create a new one. Nandun na ako, kaya nga lang nagsawa na rin ako kakasabi So, pagka nakuha nila AFP, okay na. Yung naman, Congress. Tapos yung Senate, then yung mga agencies. Yung agencies, yung iba, kumukolekta sila. Pasok-pasok pera, ganyan. So, merong centralization, merong centralized silang system, no? Pupunta lahat kay ko, tapos nun, binabayad ngayon dun sa mga tao. So, you see, they get the money either from collections ng mga different revenue-generating agencies, and then may mga porsyento-porsyento, hindi na ilalagay tama, na may corruption na talaga, tapos nun, pati sa budget natin, buong kunana, inauthorize yung malawakang corruption na yan. So, para lang makuha nila yung pera nila para mabayaran yung mga dapat bayaran so that masusunod yung gusto nila. Nakita nyo naman yung Congress kung paano sila nag-tuwadcom. Diba? Kung lahat ng kalaban nila, pinapatawag nila. Pinatawag sila kay Eric. Bakit sila kay Eric tsaka sila Lauren Badoy? Kasi kakampi na ng administration, yung CPP and PNDF. So, part of that proving of loyalties, friendships, alliances, tirahin mo yung NTF-ELCAC. Ayun, yung dalawa. Tak. Yun yung simula yung na-involve na ako dito sa mga vlog na to So, yung manifesto ng mga P-Mayor pa noon, di ba? Pero putang yan. Hanggang manifesto lang naman yung mga P-Mayor. Hanggang manifesto lang So, nakailang manifesto naman O, kita nyo, wala naman nangyari, di ba? So, walang mangyayari. Kahit mag-manifesto pa kayo ng 1,000,000 beses, wala rin mangyayari. Kasi pasok lang dito, labas yan. Tinatawanan lang yung manifesto. Ang siseryosohin nila, pagka nag-armas kayo, doon sila matakot. Ang mga demonyo na yan, pagka nako-contain nila kayo, tinatawanan lang kayo. Pupuntahan ko yun mamaya. So, doon muna tayo sa pera-pera. Doon yung pera-pera, kinukuha nila yung pera. So, may source sila ng pera. Collections from the revenue generating agencies, POGO, PAGCOR, mga BIR, customs, LTO, even sa sa gulat kayo, sa Bilibid, kasi umandar na naman yang, sabi nila, umandar na naman yan droga. Kung isipin nyo, you can just imagine yung limpak-limpak na perang pumapasok. Pero limpak-limpak din kasi yung binabayaran. May binabayaran ka sa COMELEC, may binabayaran ka sa Congress, 300 yun, may get. Ilan yung bumoto sa impeachment inday? 250 million. Tapos nun sa Senado, sila ngayon nagsisiraan. May mga palaman ang bawat isa. May mga lumitaw dun sa listahan ng mga maleta, meron doon mga senator. Planado lahat to. Para pagka-impeachment, sino ba mga judge? Senator. So kung kunyari senator, hawak mo sa itlog, pipisain mo ganyan, matatakot.
And nagmamanifest yun nung bago itong impeachment trial, nakuha nila yung majority. Very important yon. At talakayin ko pa yun mamaya. Kukonek-connect ko lang mamaya, no? I hope na I am able to connect it all, yung nasa isipan ko, ano? Trying to approach it from a satellite view, no? Helicopter view, no? Para at least ma-appreciate ninyo yung how I am thinking, na nasa na ako, ang dami nito sinulat ko. Wala na ako ng Okay. Nyawa to. So, simulan ko lang dito sa taas. So, how it started, 2022 pa. Planado na to. That's my theory. No? Planado na to. So, they are now on the 4th year and they are, I think, within the schedule, meron silang ups and downs. Yung unang impeachment trial na quash, no? Na kampi sa Supreme Court, etc., etc. But they are able to adapt to the situation. Magaling ang administration. Okay. So, right now, nag-impeachment na. Yun yung kahapon. Day 1. Dinig ka ng commentaries, no, na yung kay Attorney Mike Operario, na gusto ko yung mga commentaries ni Mike Operario. Panoorin nyo, no, si Mike Operario, no. Short, pero malaman na yung kanya. Ang sabi niya, ang tanong nga, sino nanalo? No? Tas dalawa yung korte dito, yung Court of Public Opinion at saka yung Impeachment Court. Maganda siya mag-analyze. Panoorin nyo lang lagi si Mike, no? Attorney Mike, kasi di kayo mawawala the way he explains it. Ngayon, ako gusto kong dagdagan. Sinong panalo? Hindi taong bayan ang panalo. Tingin ko panalo administration. Kahapon. Panalo ang administration kahapon. If you look at it sa satellite view, and I'll tell you why. No? Saan ako? So, tuloy ko yung, they have an elaborate plan. And that elaborate plan, they need funds. So, alam na natin lahat ngayon yun. Ang problema is how you will connect everything to appreciate what is happening. And magaling sila. So, they will give you little successes to think or to develop false hopes to think that you are winning. Inday Sara is scoring in the scoreboard. Magaling yung attorney ni Inday Sara. Pero, in the end, talo. Impeach. Because, overall plan, destroy the Dutertes. Prolong yourself in power. Kaya nila dahil kuha nila yung pera, yung source ng pera. Budget. Utang pa more, walang kasi pakialam dyan. Basta may pera. 5 to 6 trillion. 7 trillion ang 5 to 6 trillion ang kinikita natin. Built-in, VAT, etc. etc. Sa VAT pa lang 20% of BIR collection. We're generating around 700, 800 billion. Target, 800 billion. So 12% VAT, no? So you can just imagine. Yung iba pang income tax ninyo, blah, blah, blah. Tapos, built-in So, kahit sabihin yung ubos na yung kaba ng bayan, hindi ubos ang kaba ng bayan. It is an endless kaba ng bayan as long as there are people like you, OFW, kumikita, nagre-remit, pag-remit nyo, kunyari, 20,000, no? Yung kamag-anak nyo, gagastusin, nandun yung VAT. Bibili siya ng ganito, ganon, may VAT, no? Yan po tayo ng talaga. Katapos ng ubusin yung budget sa 2026, meron na naman 2027, tinataas nila. 7 billion ngayon, 7 point something billion. So, it's an endless. Pero, nagbebenta pa magago ng asset natin. Binebenta yung mga ari-arian natin, nagbenta ng ginto, unexplained, ginalaw pa yung pera na pondo sa PhilHealth, saka dun sa
Maharlika fan. So walang kapantay kasakiman ng mga putragis na to. May budget na nga ginagalaw eh. Hindi pa kontento, uutang pa eh. Bebenta pa. At titirahin pa yung ating mga resources na pumunta na Canada. Ngayon, mining naman. Puta, mga to. Kapo talaga. Walang, kumbaga sa Pilipino, wala na kayo. Good luck. Tinitira na yata ako No. Tinitira na ako. Ang pakisabi nga, loud and clear ba? Pakisabi nga, loud and clear. Ross Janet, waving. Tweety Bird, Sir Dado, 7.2. Yan, thank you, Tweety Bird. 7.2 billion target budget. Imagine 7.2 billion from 6.8 billion. Tumata. Yan, thank you, thank you. Tama na. Loud and clear. Thank you, thank you. Loud and clear, thank you. So, ayun, nakalimutan. Nakalimutan ko rin sasabihin ko. Buti may guide ako eh. Now, so they have the money. They have the money na. Next is, they will contain the rallies. Alam nila may magrarally. Alam nila may puputok. Alam nila na merong nagkamali doon sila kay Koh. Nagkamali sila. Pinalabas nila. Matas busugin mo ng busugin. Tapos nun, mainit na kay Koh. Nagsalita kay Inday Sara. Dalawa lang ang mahawak ng pera. Si Pinsan, si Tambaloslos, at saka si Koh. So, para hindi mahabol, si Koh, mainit na, at merong kasing nepo babies. Nagsalita. Yun yung hindi nila, kasi 800,000, 780,000 bill, kain, etc. Yabang-yabang, bla bla bla. Pumutok sa Kaya, nirelax muna nila. Puta na, ikaw yung weakest link eh. Puta na, hindi mo kinontrol yung pamilya mo, bla bla bla. Yan, tita mo, mainit tuloy. Labas ka na. Tapos ayaw na siyang pauwiin. So, natakot ko, gaganunin siya. Maganda yung mga chismis ng SOCMED. Natakot eh. Nagsalita. Yun. Nagsalita. Eventually, si Tambaloslos din, natanggal sa napilitan mag-resign. Sakripisya lang lahat yan. Pati si Torre, lahat yan, sakripisya lang. Pagka ayaw na sa'yo, tanggal ka. Cabral, di ba? Amina, Pangandaman, si Bersamin, lahat yan. Tapos yung iba, nag-resign na. So, lahat kayo, sakripisya lang. Because you have a devil right there. Mga walang yan. How I wish na umabot tayo doon sa dulo, Not yung 2028. Ang dulo ko is yung sasabihin ko mamaya. So, ang andito, si Koh ay nagsalita. Pagkatapos siya magsalita, nagsalita yung kanya mga tao, nagsalita yung mga ibang mga kontraktor, kasi dinuduro rin sila. Ang Bongbong Marcos, matapos pinakcheck ng langit, na nagbaba, may namatay. Tapos sinabi niya may flood control. Very proud pa siya, sa SONA. Biglang pinakcheck ng langit. Biglang may mga nagiba mga structure. Nalaman pa nga, wala nga kasi nag-report ni SOCMED. Yan, yung mga kababayan, thank you sa inyo. At kumalat yon. Nagkaroon ng pressure. That's why maiipit ang presidente. Kaya damage control sila. Lumitaw siya na siya ang nangunguna sa investigasyon. Natuklasan niya. Kaya siya, hindi siya corrupt. Ganun eh. Gago to eh. Gago talaga to. Kaya imbestiga. Pero sineryoso yung investigasyon. Pinalitan sila Marcoleta. Diba? Pinalitan yung Senate President. Pumasok si Soto, pumasok si Lacson. Yung ICI na kinecreate to make it credible, kinuha pa si Magalong. Sisirain pa na si Magalong, pero eventually, umalis din sila Magalong. Magalong has to be there sa ICI because he is credible as an anti-corruption diba? This administration has
penchant for destroying people. Magaling siya na sirain ng tao, gamitin ng tao. Ganon ang ginagawa nila kay Inday Sara. Ginamit, kinuha yung match base, manalo, pagkatas nun, putang na, goodbye, titirahin ka na. Bakit? Because siya yung papalit na presidente. And the Dilawans, backing him up, pati yung mga pula, cannot afford that. Because a Sara presidency will spell disaster sa mga tarantado ngayon. Kaya by all means, he has to be impeached. Nasa impeachment tayo ngayon. Yan kung tama ako, nasabi ko lahat yun. So, kinukontain nila yung rallies. Yung rallies. Mula noon hanggang ngayon, contain ng rallies para kayong mga daga na sa loob ng kahon, high enough, hindi kayo makalabas. Kasi hindi kaya. Madulas yung bakod ng kahon. Tin foil kunwari, no? Cellophane, alam niyo naman, madulas. Wax paper, hindi makakit yung daga. No matter what they try. So, ikot lang sila na ikot doon sa kahon. Yun yung nangyari sa opposition. And then, nandiyan pa yung divide and rule. Nandiyan pa yung pasukan ng mga intel agent, yung mga opposition groups. Meron pumasok sa Maisog, meron pumasok sa FGF, may pumasok sa UPI, may pumasok sa lahat ng grupo. At allergic na ako. Allergic na ako. Even sa SFGF, allergic na rin ako. Na napasukan na rin. No, kaya maingat kami masyado, maingat makipag-usap. I only trust a few people, not even groups. No? Tama ang Inday Sara na I will only trust the Filipino people. Nung ano pa kami, nung nasa FJ pa kami, nagbibigay ako nagpapaabot ako ng advice, not to trust this, not to trust that, ganito, ganyan. Kasi unang-unang mga not worth it, no? Kaya tama yung naging sagot niya. Kasi sa akin, quiet! Quiet! Sino maingay? Sino maingay? Wala na maingay. Ang ano doon, he will just trust Filipino people. Tama rin yun. Yung kanyang stand. Kaya yung hindi niya sali-sali, may rason yun. No? Kasi may mga bait para lumabas. Para lalo siyang kasuhan. Sinabi ko sa inyo kanina binate yung 125 million, binate yung kay Attorney Laika, love you. Yon, para lumitaw si Inday. Tao na niya no? So, pati yung sa kanya mga security forces, di ba? Ineliminate, etc. Pati nga yung si La Chique, frozen yung ano niya. I don't know kung nabigyan na siya ng brigade. I don't know. But anyway, ang ano diyan, pagka-connected ka sa Inday, ipit ka. So, kinokontain yung rally. Napasukan nila yung mga grupo. So, mahirap. Kumilos, di ba? Pinaplano mo pa lang, alam na nila. May counter sila. Maniwala kayo, kaya ako allergic ako. Sa FGF pa lang kami, pagka nagmi-meeting kami ng mga commander, at puta na, hawak-hawak yung cellphone na ganyan, at nila-live kayo, na ilang beses mo pagsabihan, ayaw naman makinig, at nagla-live pa rin, putya na. Ano ibig sabihin? Puta na, bakit kinakaila i-live mo yung buong meeting natin, yung nagmi-meeting tayo? Ano, hinahabol mo views o hinahabol mo mag-report ka live dun sa handler mo sa Malacanang? Kaya nga, ayaw makinig, inalisan ko. Putang ina, ayoko ng ganyan. O ganyan.
It's one of the reasons why I left FGF. No? Kasi no amount of plano. Nakarami kaming plano. Pero pagka gano'n na binibideo ko at lahat-lahat, tapos suspect ka na. Tapos ay pa makinig. And, ano ibig sabihin nun? Kaya nung itong sa SFGF, yung isa namin commander nagaganyan, nakatingin lang pala siya si Commander Tom, nakatingin lang siya sa minomonitor yung rally doon sa lipat rally doon sa Liwasan Bonifacio. Sinita ko talaga. Ano ka nag-ano ka ng bibig? Ngayon, nag-ano yung tao, nagtatampo dahil sa napahiya raw siya. I don't care kung napahiya ka. Ang punto rito, mas mahalaga yung ano ng tao, yung ano natin, yung security ng buong grupo. No? Nag-usapan natin patayan eh. Puta. Ayoko, allergic ako sa ganon. No? Kaya dapat naintindihan ninyo, kung pusong mamong kayo, hindi kayo pwedeng kasama pagkapatayan na. Yung problema. Kaya nga, ako na lang yung mag-sacrifice sa inyo. Commander Christian, take charge ka na lang sa grupo, no? Para walang maglib-lib dyan. Ayoko nang ganun eh. Pusong mamong kayo, mag-uusap tayo patayan dito. Putang na, mahirap yun. Pagka sa kalagitnaan ng bakbakan, tapos magtatampo-tampo kayo, sigawan ko kayo, hindi pwede. Because yung buhay ng bawat isa, konektado tayo, mga bituka natin, konektado. Hindi pwede dito yung tampo-tampo. Ako pwede ko magtampo sa inyo. Ako yung commander nyo eh. Anak ng putya. Nag-arrange nga kayo ng meeting, hindi ko alam eh. Ako dapat nagtatampo sa inyo. Nag-arrange kayo ng meeting kung kani-kanino, na ano katingin nyo, hindi ko sila mini-meeting. Ang sa atin, meron tayong compartmented ek-ek, need to know basis. Pero yung akala ng mga tao, may bas-bas ako dun sa meeting na yon, pinababa nyo ako. Actually, talaga naman ang bababa ako kasi kakausapin ko sila eh. Para pag-usapan, endgame. Kaya kayo mga nagko-comment kayo na nasaan ka na, putang ina. Bahala kayo sa buhay nyo. Ay, nako. Ade, yun yung Kaya Commander Christian, bahala ka na dyan sa grupo. Gusto nyo tumayo kayo. Hindi ito, we are in a situation na ang kalaban ninyo, demonyo. Hindi ito pwede dito na you will fall into yung gusto ng demonyo. Ikot-ikot, rally. Hindi ba kayo nagsawa sa rally na peaceful rally? INC, peaceful rally ko, no? Yan, tignan nyo, kinulong pa rin si Marcoleta. Kung mga vlogger, natakot si Marcos. Paano natakot si Marcos? Kinulong pa rin si Marcoleta. Pagkatapos ng rally ng iglesia, ayun, inaresto. Kinasuhan, tapos arestuhin. Ngayon, kaya nga, there's got to be something here. Na? Okay. So, pagka nag-rally kayo, maisog rally. Yun yung mga nauna, maisog, di ba? KOJC, di ba? Mga Jericho March, no? Ang tao hindi lumalabas. Kasi awareness. Complacent pa yung tao, ganon. Binanatan nila yung KOJC. Si Pastor Kibuloy. Gumawa sila ng mga kwento. May mga witness. Indicator yun. Kasi ang Inday Sara, ginagawa nila ngayon ng kwento. May mga witness. Mga fabrication talaga. Kaya nilang gawin. Yung kay Mike Defensor, mga kwento-kwento. Indicator. Kay Marcoleta, that is the style. Kaya nilang gawan ka ng kwento. Ako kaya nilang gawan ako ng kwento ng mga gagong yan eh. Hinintay ko nga gawan lang ako ng kwento eh. Nung umpisa pa lang sila Auntie Claire, nung binabanatan ako, very pa si Auntie Claire noon, di pa siya sa Malacanang. Binibira ako ng mga yan. Actually, may mga vlogger na bumira sa akin. Yung una, sinasabi, tatanga-tanga rin itong mga to eh. Kasi, una, sinasabi na tinanggal ako serbisyo, discharge, mga ganon. Tangina mga yan.
Wala silang makuha sa akin. Eh ako mismo yung 201 file ko, kinuha ko eh. Tanga. Kaya wala kayong makuha sa akin eh. Kasi nung kinuha ni General Cañeso, pinakuha ni General Cañeso, nung siya ay naging National Intelligence Director General, Iking, pumunta ka sa G1PA, kay Colonel Olay, dukutin mo yung file ko. Bakit? Bakit? So that no one will have access kung sino ako. Yun yung 201 file niya. Kinuha talaga. Ilan yung medalya niya, yung training niya, etc. etc. Eh dahil sa military assistant sa kanya, no, na walang order na GHQ, through the Ranger Regiment lang, ginawa ang yung internal arrangement. Nagagawa pala yun, high level. Nagagawa yon, internal arrangement ng mga commander. Walang GHQ order ako. So from Ranger Regiment, diretso, attach and assign. Nire-report lang ako na hindi singaw, pero there's an officer na Ranger Regiment na attach and assign as a military assistant doon sa Director General ng Intelligence. That's my order. So, pinatukot ko rin yung aking 201 file. So, kaya kahit anong halugugon nyo dyan, hindi ako tsaka kahit anong gawin nyo, wala naman ako ninakaw sa serbisyo. Kaya nga umalis ako eh. Ayoko maging kurap eh. Kasi nakita ko, ang daming kurap eh. Wala eh. It's going to be a hard battle. Tsaka natakot nga ako na pag ako naging general, tanginang yan, marami akong kakatayin dyan ng mga kurakot. Kaya ayoko ng ganun. Baka sa impyerno na ako mapunta. Sa dami. I was afraid of my shadow. I was afraid of my capacity to kill people. Corrupt people. Eh sa nakita kong trending noon, nangyari yung mga kudita-kudita na yun, sabi ko, puta yan to, magiging ganyan din ako siguro. Kala Colonel Honasan, etc. etc. Ayoko ng ganyan. Kakalabanin mo yung gobyerno. So, nag-decide ako na tapusin ko lang yung stint as captain, major, tapos noon pagka-retire, lieutenant colonel, one rank higher. Pero nung nandun na ako, pinabura ko rin yung pangalan ko sa major eh. Pinabura ko rin. Para lang makinabang yung mga nasa junior ko. 84. Mamista, 83. Papanik lahat ng one slot eh. Mawala ako eh. 84, 85, 86, 87, hanggang 1995 nung ako'y umalis. Okay? Kinabang yung 1995, sila Trillanes. Kasi umalis ako, Mayo eh. Graduate na sila nun eh. March yata silang gagraduate. Ngayon na lang yung Mayo nagagraduate eh. So, yun yung balik tayo. So, ikot-ikot. Pagka nag-rally kayo, magra-rally sila. Magpapalabas sila mas malaki. Kung isipin ninyo yung mga rally, may rally sila dito, maglalabas sila ng Dilawan, Pinklawan, CPP-NP rally, mas marami. Rally kayo 20,000, rally sila 100,000. Rally kayong, wala nga 100,000 lumitaw dito sa posisyon eh. Litaw kayo 1 million. Nagagawan pa kayo ngayon na opposition yung million na rally. Hindi. Parali nila yun. Kasi walang sigaw na Marcos resign. Huwag nyo? So you have to analyze yung what's happening. Pagka nag-rally kayo, yun yung pega, pagka nag-rally kayo, tatapatan nila ng rally nila para mag-break down ang inyong minds, yung inyong willingness to go out kasi mas marami sila. Kinukumbinsi kayo na mas majority yung gusto kay Marcos. Kaya, how are they doing that? Money. Na-control nila yung source ng pera. Nakuha nyo. So, may source ka ng pera, meron ka strategy, meron ka objective, may objective ka, may strategy ka how to do it. Strategy, eliminate the Dutertes. Maintain yourself in power. Prolong the agony. 20 years like your father.
believe ka masyado sa sarili mo, magpayaman ka palalo. Habang nagpapayaman ka, pinayayaman mo rin yung mga oligarchs, pinayayaman mo rin mga ibang politiko. Kaya kanya-kanya silang nakaw. Kaya grabe epekto sa atin. So, eliminate the opposition. Eliminate the Dutertes. Tanggal si Digong, tatanggalin ngayon si Inday Sara. Pagka hindi na-impeach ang Inday Sara, kung hindi ma-impeach si Inday Sara, sa tingin nyo hindi ma-impeach. Ako sa tingin ko ma-impeach. Sabihin ko mamaya. So, pagka hindi na-impeach si Inday Sara, meron na silang plano. No? As I said, the minimum objective of this impeachment trial is to scar the credibility of Inday Sara such that yung borderline, yung mga gaganong-ganon, will be swayed not to vote for Inday Sara. Hindi mahalaga, hindi na sila bumoto, actually. Yung nagkaroon na impeachment trial na si Inday Sara ay sinira, salin, yung mga ganito, yung build-up ng pera, bangko-bangko, and then itong mga siraulo, yung ganon-ganon, is enough. Such that COMELEC later on will have an easier job na kahit galawin yung boto, 16-20 million votes, convincing. Kasi nagkaroon na impeachment, nasira Inday Sara, bungko na, wala nang boboto sa kanya. Kung umabot doon sa magbotohan ng 2028, manok nila ang lilitaw. So, you see the overall objective here, remain in power, continue what they're doing, enrich themselves at the expense of the Filipino people, sell off assets, commit our resources na yung komisyon sa kanila, etc., etc. Nakawin tayo, nakawan yung ating budget. And in so doing, they have so much money, kaya nilang bayaran yung AFP, PNP, NBI, and all the agencies, even the Supreme Court. Even the Supreme Court. Ang gagawin dyan, pag-retire ng Supreme Court Chief Justice, lalagay na nila yung tao nila. And the circle of corruption, the syndicate, the ring, is complete already. Executive, legislative, judiciary. So, nandun na ako sa natin. Sana na-explain ko ng maayos, So, kinukontain nila yung rallies, nagpaparally sila ng marami. Pag rally kayo, konti, sila marami. May pera sila, di ba? In so doing na nag-rally kayo, rally, inuubos nila resources ninyo. Inuubos nila resources ng OFW hanggang sa umayaw na yung OFW. Wala naman kaming pera masyado So, nagsawa na rin. Kung meron man kayong pera, mga grupo, inubos din nila. Kasi rally kay rally. KOJC, ubo yung pera. Kinasuhan, etc., binuwag. So, ngayon, ang nangyayari ngayon, hard up ang opposition sa pera. At kahit may pera kayo, hindi nyo kayang banggain yung administration. Kaya, enough of the rallies. Enough. Isipin ninyo, kung meron kayong panggastos sa rally, meron kayong panggastos, hawakan nyo lang. Mag-meet muna kayo. Usap-usap. Align yourselves, your mindset, your thinking. Ano ba talaga na nangyari? Panoorin nyo ako, like, share, subscribe. Panoorin nyo at the way I'm explaining it, pwede kong mali, pero kung sakaling tama ako, hindi kayo magkamali. So, kunyari nagkwentuhan kayo, o nga, ano yung nangyayari? Ano yung objective nila? Ngayon,
in-explain ko yung objective nila. Tanong ko sa inyo, may objective ba kayo? Ano objective nyo? Kung ang objective ninyo, palitan lang si Marcos, talo na kayo. Kasi, papalitan si Marcos and then what? Thereafter. Balik tayo doon sa vicious cycle. Magpapalitan lang. Time out, substitution. Nakita kasi mali-maleta eh. So, yung mga politiko ngayon, akala ninyo lilinisin nila. Pagka nakita ang ganyan pala, putang na, pwede palang mali-maleta ng pera. Tapos nagkabahay sa Forbes Park, may mansion sa Spain. Pata naman po dyan, makabili ng isla. Anak ng tokwa. Di, syempre, ikaw ngayon, politiko, na wala ka kasi loyal ka. Pagkapalit ng kayo naman. Kaya mga taong bayan, ano ba gusto nyo mangyari? Mga opposition, ano ba talaga ang objective ninyo? Palit gobyerno ba? Palit leader? O palit sistema? Ayusin ang Pilipinas. Ensure na natin na aabante na tayo. 120 out of 180 countries. 30% ang score sa corruption index out of 100%. Ang pinakamataas Denmark, 89 out of 100. Followed by Finland, 88. And Singapore, 84. Incidentally, yun yung sinasabi ko sa vlog, yung tatlo na yan yung tatahakin natin, yun yung benchmark natin. Nasa tama yun yung titignan natin. Mahigpit sila sa korupsyon. Tayo, bitayin natin yung korupsyon. Bitayin natin talaga lahat. Para hindi na pamarisan. And, ayusin pa natin yung kultura natin. So, palit leader lang ba? Kasi kung hindi palit leader, wala na. Wala mangyayari sa atin ito. Wala kaya. Kahit yung itlog ko umabot hanggang kalsada, hanggang sa simento, sa baba, sa ground level, naslus ng gusto, kakarali, walang mangyari. Lahat kayo. Sorry for the yun yung naisip ko O kaya pumuti na lahat ng buko sa ibaba. Yun, wala mangyari sa atin. Wala. Kasi, walang objective Walang endgame. Okay, sara ko. So, ito, uubusin ang resources ng opposition. Okay, nandun tayo ngayon. Uubusin lahat ng leader. Kasi, dahil sa kakarali na yan, na-identify nila sino yung mga sikat-sikat na leader. Kita nyo ngayon, si Defensor. Huli. Si, may kaso. Diba? Si Chabit, may kaso. Nag-ingay konti si Chabit. Merap merap mag. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, the way I look at it, sa bawat grupo, meron silang tao. Hindi porke nag-ingay, kakampiyon. Titignan ninyo how things develop and unfold. Kaya, I can identify sino-sino yung pwede mapagkatiwalaan na grupo. Yung ibang grupo, ayoko samahan. Bakit? Kasi tingin ko, meron silang insider. Mahirap makipagplano sa ganun. Kaya mas maayos pa, tumayo na lang, kung sino man yung tatayo sa inyo, kung meron kayong balls na tumayo na lang kayo, and then, sama-sama na lang lahat doon. Kung mag-usap-usap, sige, mag-usap-usap. Mag-align. Pero yung mag-uusap-usap, sigurado yung totoo yun. Mahirap yung marami masyado tayo, tapos nun mag-usap-usap, yung pala, yung isang kasama dyan doble kara.
ila-live ka ganyan, i-report ka, nakaka-allergic ka nga. Kaya nga dapat pagkausap-usap, patayin lahat ng cellphone. Iwanan lahat ng cellphone dun sa labas. That's how I want to do it. Para walang report-report, walang kuha-kuha, walang recording-recording. Buti na yung sigurado. Okay. So, nandun tayo, how it started, di ba? So, this did not start yesterday. This is an episode. Yesterday was an episode. Episode for 7-1. No? 4th year, 7th month, 1, July 1. No? Episode 471. Araw-araw isang episode eh. So, yung nangyari kahapon, impeachment. Okay. Setup. Ang setup nito is parang teleserye. Di ba may vlog ako, sinabi ko, parang Fernando Po Jr. tayo, and then teleserye, Fernando Po Syndrome, pabugbog muna tayo bago lilitaw kayong tapang mo. And then the teleserye ek-ek, na mentality, the teleserye anyway, ek-ek na lang. Yung mentality natin, abangan ang susunod na kabanata. So ayan, kahapon nangyari, abangan ang susunod na kabanata. Kaya kayo, manonood kayo ng mamaya, 2:30 na resume ulit sila, day 2 na impeachment. Ano nangyari kahapon? May mga nagsasabi, nilapa ang Luistro ng opening statement nung kay Inday Sara. So, on a level ng pananaw ng mga vlogger, yun yung lumilitaw. Gusto ko, mga kababayan, nandito kayo. You will be given little victories, little successes, so that you will think that the trial is proceeding fairly and with credibility. Because when you think that it is fair and credible, the verdict is acceptable. Ingatan ninyo ang teleserye mindset. Abangan ang sunod na kabanata, akala nyo yung bida ninyo hindi mamamatay. Hindi kasi sabi ni direktor, kumikita tayo sa takilya, kumikita tayo, sige lang, prolong. Pero in the end, ang labas nito, may verdict. Now, may indicator. Kita ko kahapon yung indicator. Okay? Excuse me. Before the impeachment started, kinuha nila yung majority. Dumiskarte sila Cayetano. Nagkaroon ng new majority. Pinalitan si Soto. Pinalitan yung Blue Ribbon. Pasok si Pia Cayetano and then subcommittee si Marcoleta. Binanatan yun. Nakaisang araw ng investigasyon. Okay na sana eh. But see how they did it, by intimidation, bruskuhan, pananakot. Nawala si Escudero, nawala si Joel. Si Estrada nakulong, si Bato nagtago. Ganon sila. Kaya kung iisipin nyo, ilagay nyo lagi sa pananaw ninyo, sa utak ninyo, gago to mga to.
itong admin. Magaling sila. So, kinuha nila yung majority. By all means, kinakailangan makuha nila yung majority. To the point na kahit hindi pa nila nakukuha, nasa 12 pa lang sila. Remember, 9 plus 2, 11. Bumaliktad, Escudero, 12. Na? Bumaliktad yung isa, 13. Pero yung 12 pa lang, Escudero pa lang bumaliktad, ano na sila ng bagong Senate President. Acting Senate President, which is si Gatchalian. Na? Kinokontest nila yan sa Supreme Court, nila Cayetano. Kaya, hindi nga sila umattend dun sa supposed to be na tinawag ng UPI na magkaroon ng Blue Ribbon hearing dun sa EDSA, dun sa Gem na yon, resort, no, yung kasal. Nawala naman yung senador doon, mga senators doon, wala. Nag-Supreme Court sila. At inahabol nila yung legitimacy ng 12 na hindi pwede kasi walang majority. Pero tama-tama, they were buying time. Nakuha nila Escudero by intimidation. 13 na. So, ayan na. From pro tempore, biglang, nung acting pa lang si Gatchalian, naging Senate President na. Okay. Majority. Bago simula na impeachment, nakuha nila yung majority. Ngayon, ano yung indicator na sinasabi ko kahapon? Nagsalita ang Cayetano. Sinabi ni Cayetano, yung sinasabi nila na sino yung chairman dapat Senate President. Gatchalian. Nag-cite sila ng Constitution,